feel ko yun na nga yung mangyayari. Chicken pita. So ito guys, yung next natin chicken. Okay guys, so we are here in Brunei finally. So I'm with Stephen again. Hello! Ayan. Tapos guys, chika ko lang kasi sobrang daming tanong sa amin. Actually sa akin eh. Yung first is, gano'n daw ako katagal mag-stay. So I'm staying here for only 2 days. Saan daw? So sinabi ko yung pangalan ng hotel. Then sino kasama ko. Then hiningi yung return ticket. Actually guys, bago kayo pumunta dito, kailangan nyo fill upan yung e-arrival nila. So very strict sila when it comes to money. So i-declare nyo doon kung magkano talaga yung dadaling nyo dito. So ayun, actually chika ko lang din kasi yung sa atin walang tanong sa akin ni isa yung immigration officer dito talagang machika sila. Ang daming tanong. Parang okay yung airport dito, malamig ganyan. So ayun, pupunta muna kami sa ATM kasi wala akong dalang cash at all. So nakadepende ako sa ATM. So ayun, update ko na lang kayo guys. Okay guys, so update lang. Medyo may dilemma kami kasi sarado na lahat. Tapos after namin mag-withdraw, sarado na rin yung bilihan ng SIM card. So bukas pa yung open nila, as in sarado. So yun yung dilemma namin. Doon mabilis yung wifi nila. Oo, yun nga, mabilis yung wifi nila. So ang next step namin is dito na lang kami magbubook papuntang hotel. Then tomorrow, yun yung first agenda namin, mamili ng SIM card. So, ayun. So paano tayo gagala to na? Correct. Ayun yung medyo ano namin, paano kami makakain kasi medyo Tom Jones kami ngayon. Tapos mga sarado, may malapit na Jollibee dito guys sa airport pero sarado nga. So, no choice kami kundi dumiretso na sa hotel and sana may kainan doon and sana mabilis yung wifi. So, ayun muna. Okay guys, so ayun, update lang. So nandito na po tayo sa hotel and yung hotel na binook namin ay J Hotel. And medyo malapit lang siya actually malapit lang halos lahat sa airport. So parang mga 8-minute lang na dart ride. Anyway, sobrang ganda dito guys. As in, grabe, sobrang ang ganda-ganda talaga ng hotel. I'll be doing a mini hotel room tour. So, simulan natin dito sa CR. So, ito yung CR. Ayan. Ayan. Then, ito yung shower nila. Ayan. Then guys, ayun, pagpasok nyo, may mirror dito. By the way, anong kinuha natin? Superior. Ayun, Superior Twin. So, we book it via Agoda. And, ayun, ito yung mga higaan namin, pareho. Then, may TV. Ayan. Ang ganda talaga, guys. Tapos, ito yung remote nila. So, very, ano ba tawag dito? Smart remote or digital remote. So, super bongga tayo dyan. Tapos, guys, ayun, may cabinet po tayo dyan. Ayan. Tapos, may sleepers. May sleepers. Then, may ang tare, may kabayo ng plancha. So, may plancha tayo. Then, may hair dryer. Then, ayan, may vault. And may ref. Pakita ko sa inyo yung ref, guys. Ayan, mini ref siya. So, pagdating nyo naman, may mga amenities like, eto, since dalawa kami, so may dalawang water. Then, ayan, mga pang kape. Tapos guys, nakalimutan ko may kettle nga pala. Kasi inalis ko siya. Then guys, meron tayong vanity area. So ayan, may telephone. Diyan yung telephone.
Ayan yung vanity. Then, pakita ko nga, ano bang ganap dito? Anong ganap dito? Wala. Wala. Guys, di ko mapapakita. Gabi na. Pero feel ko naman, oo, automatic. Pagpasok namin, nagulat kami, biglang gumalaw. Tapos nag-close pala siya. Ano yun? Ayan. Ayan, ipe-press me open. Tada! Ay, ayun. Ay, bongga dito ah. Tapos ayun guys, so share ko lang. Since nga, pagkatapos namin mag-withdraw, nasaraduhan na kami ng SIM card kasi 12 AM ata sila nagsasarado. So, buti may mabait na staff doon na tinulungan kami mag-book ng Dart. By the way guys, walang Grab dito or anything, Uber wala. Dart app siya. So, ayun, ang okay pa is mababait yung mga tao. So far mababait yung mga na-encounter namin. When it comes to language barrier, wala kasi, di ba, magaling sila mag-English. Ayun, ang problema lang, 12 AM, sarado na lahat. Tapos walang convenience store. May restaurant ng mga 24/7, pero dadayuhin mo pa. Pero since nga wala kaming SIM card, ganyan, so yun yung problema namin. Hindi namin alam kung titiisin na lang namin yung mga gutom namin dito. Pero feel ko yun na nga yung mangyayari. Mga besh, wala talaga. So, mama, ninipis muna tayo ngayon. Ninipis na lang. Ninipis po muna tayo for tonight. So, ayun. Ewan ko. Sana sasarap yung break. Oo. Sana okay yung Kahit breakfast. sa hotel na tayo mag-break. Correct. So, ayun lang. Tomorrow's agenda, free day. So, yun lang guys. So, update ko lang. Okay guys, so ayun. Good morning everyone. Medyo kakagising lang namin. Pero ayun, naabutan pa namin yung breakfast dito sa hotel. So, since nagpanipis kami kagabi, wala kaming kinain. Ayun ang first agenda natin. So, ayan. Breakfast muna tayo, guys. Yung pasta, masarap. Okay, guys. So, ayun. It's currently 10:38 na here in Brunei. So, ngayon, wala pa kaming itinerary talaga. Tapos, ang goal namin for today is pumunta sa Empire. Pero since wala pa kaming SIM card, yun muna talaga yung unahin namin. Since, mahirap talaga. Dapat hindi kami maabutan ng prayer break nila. Kasi, every Friday, 12 to 2 p.m., close halos lahat ng establishments dito kasi may prayer break sila. So, magre-resume pa siya after 2 p.m. So, yun yung goal namin, pa 11 na in a few minutes. So, kailangan na namin pumunta, bumili ng SIM card, and after niyon, habulin namin yung Empire Hotel. So, sana makaabot bago magsara. So, ayun. Okay guys, so ngayon nandito na kami sa Yayasan. And ang agenda namin dito, katulad na sinabi ko, mamimili kami ng SIM card para may internet kami. Okay guys, so nandito tayo sa isang cafe dito sa Brunei. And ayun, napalitan na namin yung SIM card namin. So, ngayon, pa 12 na. And as I mentioned a while ago, during 12 to 2 p.m. ng Friday dito sa Brunei, close halos lahat ng establishments. So, nagsasara-sarado na yung dito sa mall na to. So, ayun, I'm not sure. Baka after nito, punta na kami doon sa hotel na gusto namin puntahan talaga. Hopefully open. Pero I think open naman siya. So, ayun guys. Kape muna tayo guys. So, I ordered this caramel latte. Tapos guys, chika ko lang. From our hotel to here, parang it took us mga 8 minutes na Dart car. And parang 5 Brunei dollars siya. Tapos equivalent siya sa parang 200 plus sa atin. So
So, for us, parang medyo mahal. Medyo mahal din yung ano dito, yung mga ride-hailing app. Actually, Dart lang naman yung ride-hailing app nila. So, yun yung i-consider nyo when it comes to budget. If plano nyo pumunta dito, yung transpo here, medyo mahal siya. Ha? Like 200 for an 8-minute ride. Yun. Okay guys, so ayun, update lang. Sarado na po yung mga establishments dito kasi 12 na po and ayun, prayer break na nila. Tapos guys, ngayon, sobrang empty ngayon. Empty lang talaga dito ngayon. Ang plano namin ay ituloy na yung Empire Hotel. Baka naman kasi open doon. So, doon muna tayo. Oo, doon muna tayo. No? So, yun muna yung gagawin namin. Okay guys, so ayun, update lang, nandito na po tayo sa Empire Hotel. So from our last stop to here, it took us mga 15-minute na Dart ride. And since 1:06 PM na, meron pa kaming time para maggala-gala. Kasi currently nasa prayer break pa rin sila hanggang 2 PM. So in fairness dito guys, puro ginto. As in puro ginto yung mga, parang puro ginto nandito. So chinek namin yung stay dito na overnight sa Agoda and lumalabas na 25,000 per night yung stay dito. Pero, I mean, gets ko naman kasi grabe naman. As in, sobrang ganda dito. Ang laki. Tapos, ang ganda ng swimming pool and all. So, grabe. Pero, like, if you have the means to, like, spend talaga ng ganung amount, then kahit isang gabi lang dito guys, as in worth it naman siya. Ang ganda-ganda talaga dito. So ngayon, ayun, very empty yung hotel ngayon and try namin lumabas para makita yung swimming pool, pero medyo mainit since tirik yung araw. So baka mag picture na lang kami around the area. Okay guys, so ayun, hello. And nandito na po tayo sa first floor ng Empire Hotel. And in fairness, wala talagang katao-tao. And tapos na yung prayer break nila. So medyo nagpalipas kami ng oras lang. Actually pa 2:30 na. And tour ko kayo guys sa labas nitong Empire Hotel na to. Kasi guys, sobrang ganda talaga dito as in. Tapos medyo plus pa na medyo parang feel namin solo namin yung lugar kasi walang katao-tao at all. So, I'm not sure baka sa labas nasa labas yung mga tao right now. So, ayun. Okay guys, so nandito na po tayo sa labas ng Shangri-La Cebu. Chareng! Anyway, yan. So, ayun, tour ko kayo guys sa labas ng Empire Hotel. So far wala kang tao. Baka kasi kakatapos lang ng prayer break. Tapos ito guys, yung swimming pool nila. So wala talagang tao at all. I'm not sure if free ka mag-swim dito kasi yung entrance ng Empire Hotel free. Pero hindi ako sure dito. Pero baka hindi na rin kami mag-swimming guys. Pakita ko na lang sa inyo. Ayan, diba? Okay guys, so bagong discovery. Ang laki-laki ng pool. Tapos, as in yung kaninang video dyan, diba? Dyan ko pinakita. Tapos sakop niya, sobrang laki ng pool guys. So grabe, ang ganda. Sobrang ganda. Tapos ang daming photo ops dito. Grabe, ganito po kalaki yung pool. As in infinity pool. Grabe. Yun lang nasasabi ko. Sobrang laki talaga. So sulit mo siya. Tapos halos solo mo lang din naman ngayon. Okay guys, so nandito na po tayo sa malapit sa Sinila. So ayan, pwede ka mag-swimming
with caution. So, at your own risk, guys, if balak mo mag-swimming here, pwede naman. Pero ingat-ingat lang. Pero kami, hindi na kami mag-swimming. In fairness dito, guys, no? In fairness dito, kasi na-enjoy namin yung Empire Hotel talaga. Kasi ang ganda. Ang ganda. Yung view, yung ano, parang nakaka-ano siya, nakaka-relax. Oo. So kung magbo-Brunei kayo, parang pwede nyo i-consider tong hotel na to. Oo. Though, yun nga, katulad ng sinabi ko, if you're willing to really, risk or shell out na medyo malaking money, for me sobrang worth it itong Empire Hotel. It's a 5-star daw. Alam ko parang ito yata yung ano. Please correct us pero ito yata yung pinaka-mahal na hotel dito sa Brunei. Oo, parang ganun. 25,000 per night based sa Agoda na sinearch namin ngayon. Pero baka naman if medyo malayo nyo pa ibubook, ganyan, baka mura. So, kasi medyo paiba-iba yung price dito. Spice. Oh, spice. Spicy, sige, para matry. For the dip, sir? Ranch. Well. Okay guys, so yun, tikman na natin yung Jollibee nila. Meron bang kaibahan sa atin? Parang very same yung consistency ng texture. Consistency! Very same siya guys sa atin. So, yun natin. Fairness, halos super same lang sa atin when it comes to chicken. So, wala masyadong pagkakaiba as in. Siguro yung pagkakaiba na mas may lasa yung sa atin. Mas alam, mas, di ba, parang mas alam. Oo, mas juicy yung sa atin. Pero, halos walang difference guys. As in, medyo same lang siya. So, good job. Good job. So, ito guys, yung next natin titikman. Ito yung parang chicken strip nila. Tapos, dip natin dito sa ranch na order namin. Sarap siya. Fairness. Though, hindi ko alam kung may pagka-dry side siya. Pero, oo, diba? Medyo dry siya. Tapos, maanghang. Saka medyo matigas. Medyo matigas. Pero, when comes to taste, masarap siya. Yung ranch na dip, masarap din siya. Pero yun nga lang, yung medyo complain ko ako kasi hindi ako mahilig sa pecho. Sa pecho side or mga malalaman. So, personal preference ko, sarap siya pero hindi ko bet yung medyo may pagkalaman. So, kanya-kanya talaga. Pero, again, masarap siya. Then guys, I am trying the next one. Ito yung chicken pita nila. Okay guys, so ito naman, yung chicken pita, wala siyang sauce. So, medyo dry siya. But, tignan natin yung lasa. Sarap. Sarap niya. Kahit wala siyang sauce. Yung texture ng chicken, medyo dry siya. Pero, bumabawi sa lasa. So, masarap siya for me. Okay guys, so next stop natin ay nandito tayo sa Jerudong Park. Okay guys, so ayun, update lang. So, may prayer ulit sila. I'm not sure if everyday to pero saktong 6 o'clock, sarado lahat ng mga rides. Pasakay na sana kami, pero wala, sarado talaga. 30 minutes yung prayer nila. Again, I'm not sure if everyday siya or every Friday ulit. Pero 6 o'clock siya nagsisimula. So ngayon, hindi na naman siya maintay. So, babalik na kami sa hotel para mag-freshen up bago kami mag-night market. Okay guys, so nandito na po tayo sa Gadong Night Market. And, so actually hindi namin alam kung anong kakainin talaga dito. We are not sure kasi, pero maghanap kami ng parang, syempre gusto namin maranasan yung local food nila. Marami dito. Oo, pero marami. Hindi ko lang alam kung
ano yung masarap. Oo, yun lang. So, let us see guys kung ano mabibili natin. So, yan, excited na kami! Okay guys, so we are about to try two of the most famous dishes here in Brunei. So ito yung nasi katok and yung ambuya. So try muna po natin itong nasi katok. Yung nasi katok para siyang ano? Binalo. Binalot na chicken. Tapos may choice ka na sauce. So let's try it! Okay na mami. Pero masarap naman yung chicken. No? Ang harap nga. Sarap yung chicken. Okay guys, so we are trying this ambuyat. It's their national dish. And based sa pagkaka-research ko, ambuyat is a sticky substance made from sago palm tree starch. Tapos, kinakain siya with the bamboo stick. Parang chopstick siya, pero dikit siya. Tapos iro-rolyo mo siya, ganyan. Rolyo, then may mga sauce, may isda, may choice ka magkangkong based sa pagkakaturo sa amin ng tindero. So igaganyo mo daw. So basically nagawa ko na siya. Pero hindi ako sure kung tama siya. Tapos ididip mo siya dito. Ayan. Then, tsaka mo siya kakainin. So ayun, try natin. Okay guys, so for our review, actually first time ko talaga makakatikim ng ganito. First time namin dalawa ni Steve, ayan natapos. First time namin dalawa ni Stephen, and medyo naninibago yung lasa ko kasi kakaiba siya. Like iba siya sa panlasa namin. Yung sauce parang siyang patis. I'm not sure if paano siya dito. Parang patis, no? So, ayun, hindi lang ako masyadong sanay. If I will recommend it, yes, you should try it. Kasi para lang ma-test yung taste buds. Tama ba yun? Pero ayun, hindi naman siya yung parang hindi ganon. Medyo nanibago lang talaga yung taste buds namin. Kasi bago, beginner. Pero ayun, you must try this guys, promise. Okay guys, so we are on our way to another lapangan. McDo. Tapos ikot niya yung Jollibee. So very, parang ka sa Pilipinas din, diba? Hi guys! So ayun, good morning. So it's our day 2 here and it's our last day here in Brunei. So sandali lang talaga kami dito sa Brunei. And we're doing a city tour ngayon. So bibisita kami ng mga mosque, ganun. Dapat yung tour na to yesterday pa, pero since in-advise kami ng tour guide namin na magsasarado nga dahil may prayer break, ngayon na ituloy. So ang ending, mapapaaga yung check-out namin sa maganda naming hotel. Pasayang naman, di ba? Pero, ayun, before umalis, kasi mamaya pa kami, technically mamaya 11 pa yung flight namin, or pa 12 AM na yun eh. After ng tour, maggagala-gala na lang kami. So, I'll keep you guys updated. Bye! Okay guys, so nandito po tayo sa first stop and umuulan ngayon. Ay, medyo bad day. Actually, ambon lang naman siya, pero sana hindi yung lumakas. Sana tumigil na. Pero nandito tayo sa first stop natin. Ito yung mosque. Okay guys, so sa next stop po natin, itong palace na to. Pero bawal pumasok, so sa main entrance lang kami magpipicture ngayon. Okay guys, so nandito na po tayo sa next stop and pakita ko sa inyo. Ayan, it's the very famous na frame dito sa Brunei. Tapos yung likod niya is ang mosque.
is engine. They have the motor inside, and then the aircon blower blow in. Now you can see. No, no, it's a small donut. Walang dahil. There. They always, a lot of family love to display for the king picture. Para ano mo. Pero pag Okay na. Okay na. wala lang stop mo. Pero may J Hotel. Walang J Hotel po. Yan kakado sa Malapit sa gano'n. Okay guys, so since check out na namin and 2 o'clock, so mamayang pa 12 pa lang yung flight namin and medyo antok kami and parang nalibot na lang din namin halos buong Brunei since fully booked dito sa hotel na to. Nag-book na lang kami ng another hotel, buti may available pa. So lilipat lang kami doon para magpahinga and ayun, buti na lang meron pa kasi sobrang antok talaga namin. Hi guys! So ayun, so from our hotel, naglalakad kami around the area para maghanap ng restaurant na kakainan. Kasi mamaya pa naman yung flight talaga namin.